Uli po mga kapalmer at good morning ulit sa ating lahat. So nandito tayo sa may ilalim ng baliti oh. So ito yung gulpo na kakawan. At meron nga akong tinanim dito, lansones oh. Matagal mamunga lansones. Pero grafted po ito. Yan oh, dumadaloy pa yung tubig na galing doon sa dam oh. Doon galing sa inumin. Bali ito, ano na to? Huli ko kasi tinanim to. Nasa 7 years siguro itong lansones na to. Sana magbunga. Ito yung una kong tinanim. Pero ito po, gulpong kakawan to. So tingnan natin. Yan yung malaking punong baliti oh. Yan. Sa tingin ko centennial na itong baliti na to eh. So ito yung nadatnan ko na dito. Ganyan na rin kalaki yan. Yan, puro kakawan to. So magpupro na tayo niyan ito. Kasi yan ang pumipigil sa pagbunga ng kakao, yung marami siyang water spout. Yan, puro kakawan po yan. Madilim na sa porsyon na ito. Nandito na tayo. Ganito yung pinapagawa ko doon sa kay Mare, asawa ni paring Bubot. Ayan, yung bilog-bilog na ganyan. Yan, ito mga new kakao to eh, yung pinatanim ko nitong last year. Yan, maganda ang pagka tirada. So yan, paikot siya. Pag tinabasan to, pwedeng dyan na itambak siguro yung damo para hindi na yan, unang-una hindi siya kaagad matutuyo. Ayan. So maganda yung gawa. Ayan. Habang nagtatabas naman si paring Bubot doon. Pag nakatapos siya doon, dito na siya. Pwede nang matabunan yung ano, yung mga puno-puno niya. Ayan. Buhay halos lahat yung pinatanim ko nitong uli. So kailangan lang agapan siya ng linis na ganito. Nandito yung asawa ni paring Bubot. Siya din ang kasakasama nung nakaraang panahon. Ayan, sila talaga yung ano, yung pinagkakatiwalaan ko dito. Ayan si Mare, asawa ni paring Bubot. Marikat. Maring Marikat.
Mare, tumingin ka dito. Ah, naiya. Sila yung ano, mga ka-farmer. Yung katulong natin sa farm. Dahil kung wala din yung mga yan, hindi naman mangyayari yung ating farm na magtagumpay. So yan, gulpong nyogan yan. May kasoy. Gulpong kasoy yan. Magkasama talaga yung mga yan. Very friendly yung nyog sa mga ganyan. Kakao, kasoy. Namumunga sila parehas. Para hindi masayang ba yung space. So yan. Meron kayong matutunan sa akin kahit papaano. Kasi yung iba sabi nila hindi daw pwede yung paghalo-haloin. Depende. Depende sa pinaghalo-halo. Ayan o. Kakao yan o. Tinamang ganda. So kailangan talaga sa kanila malinisan na ganito. So very good. Very good yung trabaho ni Mari. Nakuha yung instruction natin. Yan. Yan. Saka nasa standard na ito yung sukat 3 by 3 meters. Ayan. 3 meters yan hanggang dito. 3 by 3 meters. Ayan. Ayan mga ka-farmer. So nandito tayo sa portion na ano, yung medyo naka-degrees. Tinatawag ko to na unang ano, burol. Maliit na bundok. So yan yung mga kasoy natin oh. Nagbulaklaka na rin yan. Kasama din yung mga nyog. Ito naman yung mga mangga na to. Mga dati na to dito. Noong mabili natin. Hindi natin alam kung sino nagtanim yan. Kasi yung nagbinta rin. Ganon din eh. Parang alam ko yung panahon ni Marcos, mga tanim to ng mga taga-DNR. Malalaking puno na po siya. Kagaya doon sa kubo. Mga estimated ko mga 50 years. So ito na yung ating farm within 10 years, running to 11 years. So sa farming kailangan talaga dito yung nakapokus yung ano. Lalo na kung gagastos ka, kailangan ikaw mismo yung nandito. Hindi po pwede yung ipagkatiwala mo lang to sa isang tao or kanino man. Hindi po magtatagumpay. So pinokus ko dito yung consistent 10 years. So yan, naging ganyan na. Puro dawag po dati yan. Wala siyang pakinabang na lupa kumbaga. Pero ngayon isa na siyang ganap na farm.
So wala pa siya dito, hindi pa siya nakarating dito. Ito, lilinisan pa tong buo na to. Ito na yung laki ng kasoy natin, oh. Almost ano na rin to, 10 years. Yung mga nauna na kasoy dito, yung malalaking puno na yan, oh. So yan. Nandito na tayo sa medyo mataas na lugar. So hanggang dito na lang din ulit muna mga kaparmer. Dudugtungan na lang natin para hindi masyadong mahaba. Mainip kayo pagka sobrang haba.